Mga dambana, daluyan ng pagpapala. Kaalinsabay ng pagdiriwang ng pambansang dambana at parokya ni San Antonio de Padua ng ikalimang anibersaryo nito bilang isang pambansang dambana, inilunsad ng parokya noong Enero 24, taong kasalukuyan ang programa nitong kawang gawa ni San Antonio na naglalayong tulungan ang mga nasa laylayan ng lipunan at ibahagi ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga nagugutom, pamamahagi ng mga pangangailangan sa buhay, paaralan at iba pang aspekto ng araw-araw na pamumuhay. Kaya naman, buong puso at galak naming ibinabahagi sa inyo ang saya na dulot ng malalim na tradisyon, matibay na debosyon at mapagkaisang misyon. Ang Diocesan Grand Shrines Procession ay ang simula ng malawakang misyon ng mga dambana ng Diocese ng San Pablo. Isang mapagkaisang gawain na ang layon ay pagbuklurin ng mga dambana, deboto, mananampalataya at ang bawat komunidad. Ito ay nakaayon din sa mensahe ng Santo Papa Francisco noong 2019 at sa sinodo na tinutulak ng Santa Iglesia. Ang buklurang ito ay hindi lamang basta magbibigay ng pansin sa mga nagagandahang palamuti sa retablo, paligid ng simbahan at mga karosa. Bagkus, ito ay tanglaw sa pagsisimula ng panibagong misyon ng ating mga dambana ng Diocese ng San Pablo. National Shrine and Parish of San Antonio de Padua, Poblacion, Bayang Pinagpala, pinamumunuan ni Reverendo Padre Emil A. Oriquia, Rektor at Kura Paroko. Ang kauna-unahang parokya sa buong Pilipinas at sa buong Asya na itinalaga sa pangangalaga ni San Antonio de Padua. Itinatag ito noong ika-13 ng Hunyo, 1578. Naging isang pandiosesanong dambana noong taong 2002 at itinaas sa antas ng pambansang dambana noong taong 2019. Itinalaga ito bilang isang National Historical Landmark ng National Historical Commission at ang ika-25 pambansang dambana sa Pilipinas. Si San Antonio ng Padua ay isang paring Fransiskanong nakilala sa kaniyang angking kahusayan sa pagpaparangal ng mabuting balita at sa kaniyang pakikipaglaban sa mga heretiko noong kaniyang panahon. Dahil dito ay nagpakita sa kanya ang batang Jesus at sinabing, siya ay nalulugod sa marugdog na pagpapahayag ni San Antonio ng mga salita ng Diyos. Higit na nakilala si San Antonio bilang patron ng mga nawawala at patron ng mga patuloy na dinarayo ng deboto sa kanyang basilika sa Padova, Italia. Ang araw ng kapistahan ni San Antonio ng Padua ay ipinagdiriwang tuwing ika-13 ng Hunyo. San Antonio ng Padua, aming pintakasi at manananggol, ipagkaloob mo ang hinihingi namin sa iyo.
Cathedral Parish of St. Paul the First Hermit, lungsod ng San Pablo, sa pamumuno ni Reverendo Monsignor Jerry V. Bitoon, Rektor at Kura Paroko. Itinatag ito ng mga paring Agustino noong taong 1586. Noong Nobyembre 28-19, itinatag ito bilang Diocese ng San Pablo na siyang naging sentro ng pamumuno ng Obispo ng San Pablo. San Pablo, unang ermitanyo, isang mayamang ulila. Sinalikuran ni San Pablo ang kanyang kayamanan na iwan ng mga magulang upang iwasan ang mga nooy umuusig sa mga Kristiyano. Pinili at naibigan niya ang mamuhay sa kabundukan at kuweba. Ang buhay ni San Pablo ay napuno ng pagninilay at pananalangin sa Diyos. Makikita sa mga imahen at larawan ni San Pablo ang isang uwak. Ito ang nagdadala kay San Pablo ng tinapay habang siya ay naninirahan sa ilang. Ang araw ng kapistahan ni San Pablo, unang ermitanyo, ay ipinagdiriwang tuwing 15 ng Enero. San Pablo, unang ermitanyo, patron ng Diocese ng San Pablo, ipanalangin mo kami. Diocesan Shrine of Jesus in the Holy Sepulchre, Landayan, lungsod ng San Pedro, sa pamumuno ni Reverendo Padre Edgar M. Titoy, Rektor at Kura Paroko. Opisyal na idineklara na parokya sa ilalim ng Diocese ng San Pablo noong taong 1969 at itinaas bilang isang pangdiosesanong dambana noong 2006. Ang dambanang tahanan ni Emmanuel Salvador del Mundo. Lolo Uweng ng Landayan. Ang imahe ng patay na Jesus ay natagpuan ng mga mangingisda sa baybayin ng Landayan. Naniniwala sila na ang natagpuang imahe ay mapaghimala, kaya ito ay kanilang inilagay sa isang kamarin at ipinasok sa bisita. Dito nagsimula ang debosyon kay Jesus sa Santo Sepulcro na dinarayo ng mga deboto mula sa Laguna at mga karatig probinsya. Si Lolo Uweng ay binigyan din ng palayaw bilang The Journeying Jesus. Ayon sa kwento ng mga deboto, ay nagkakaroon sila ng engkwentro sa isang matandang lalaki na nagpapakilala bilang si Emmanuel Salvador del Mundo. Ang lalaking ito ay mag-aanyaya sa kanila na puntahan ang kaniyang tahanan sa Landayan na napalilibutan ng mga puno ng akasya. Sa pagpunta ng mga deboto sa lugar na itinuturo ng matandang lalaki, nagulat sila na ito pala ang simbahan ng Santo Sepulcro sa Landayan. Nakita rin nila na ang matandang lalaking kanilang nakilala ay kamukha ng Santo Sepulcro. Ang araw ng kapistahan ni Lolo Uweng ay ipinagdiriwang tuwing ika-29 ng Mayo.
araw ng kapistahan ni Lolo Uweng ay ipinagdiriwang tuwing ika-29 ng Mayo. Jesus, ang muling pagkabuhay at ang buhay, maawa ka sa amin. Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer, Mamati, lungsod ng Cabuyao, sa pamumuno ni Reverendo Padre Gomer R. Torres, Rektor at Kura Paroko. Ikalima ng Abril 1946 ang opisyal na pagtatalaga ng Archdiocese ng Lipa bilang parokya ang nooy kapilya ni San Vicente sa Mamati. Ito ang kauna-unahang parokya sa Diocese ng San Pablo na matatagpuan sa Nayon. Taong 2010, ang parokya ay itinaas sa pagiging pangdiosesanong dambana. Nakilala si San Vicente Ferrer sa dambanang ito bilang Lolo Enteng na mayroong suot na salamin, isang natatangi at namumukod na larawan si San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer ay isang Dominikanong pari at mangangaral na kinikilala sa kaniyang tagumpay upang pag-isahin ang simbahang Katolika noong kaniyang panahon. Dahil dito, siya ay kinilala bilang patron ng mga tagapagbuo at patron ng pakikipagkasundo. Sa kaniyang pagkabata ay ipinamulat ng kaniyang mga magulang ang pagtulong at pagbibigay sa mga mahihirap mula sa natitipid ng kanilang pamilya. Makikita si San Vicente Ferrer sa kaniyang mga imahen na mayroong pakpak ng isang anghel dahil siya ay kinilala rin bilang Angel of the Apocalypse. Siya rin ay tinagurian bilang one of the greatest saints in the history of the Catholic Church. Ginugunita ang kapistahan ni San Vicente Ferrer tuwing ika-5 ng Abril. San Vicente Ferrer, gabayan mo kami upang maging isang ganap na simbahang sinodal.
Diocesan Shrine of San Isidro Labrador de Binian, lungsod ng Binian, sa pamumuno ni Reverendo Padre Edgardo R. Consignado, Rektor at Cura Paroko. Ang dambanang ito kabilang ang kampanaryo at meditation garden ay idineklara bilang local heritage sites ng pamahalaang lungsod ng Binian. Itinaas sa antas ng pagiging pandiosesanong dambana taong 22. Ito ang ikatlong dambana sa Pilipinas na nakasentro sa patron ng mga magsasaka. Nasa pangangalaga ng dambanang ito ang isa sa mga pinakamatandang imahen ni San Isidro Labrador sa bansa. San Isidro Labrador. Si San Isidro Labrador o San Isidro ang magsasaka ay larawan ng isang payak at makapagmalasakit na Kristiyano at huwara ng mga manggagawa. Siya at kanyang kabiyak ay kilala sa kanilang buhay kabanalan at pagmamalasakit sa mga dukha. Ang kaniyang kabiyak na si Maria de la Cabeza ay kinalaunang naging isang santa ng simbahan. Makikita si San Isidro Labrador na may hawak na pala sa kaniyang mga imahen. Siya ay kinikilala bilang patron ng mga magsasaka. Ang kapistahan ni San Isidro Labrador ay ipinagdiriwang tuwing 15 ng Mayo. San Isidro Labrador, tulungan mo kaming lumago sa buhay kabanalan at maging mapagmalasakit sa aming kapwa. Shrine of St. Teres of the Child Jesus, University of the Philippines, Los Baños. Sa pamumuno ni Reverendo Padre Philip B. Atienza, Rektor at Cura Paroko. Nagsimula sa pagiging isang kapilya taong 1927. Ang parokyang ito ay opisyal na kinilala ng Arkidiocese ng Lipa taong 1958 dahil sa kahilingan ng mga guro, mga mag-aaral at mga parokyano. Itinaas sa pagiging isang pandiosesanong dambana taong 2016. St. Teres of the Child Jesus. Si Santa Teresita ng Batang Jesus ay isang madre at isa sa mga santa na kinikilala bilang Doctor of the Church ng Simbahang Katolika. Ang kaniyang mga magulang na sina Zeli at Luis Martin ay mga santo ng ating simbahan. Inilaan ni Santa Teresita ang kaniyang buhay relihiyosa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kawang-gawa at mga sakripisyo. Ayon kay Santa Teresita, hindi tumitingin ang Panginoon sa halaga, sa sukat o sa bigat ng ating mga ginagawa. Bagkus, sinusukat ito ng Panginoon sa pagmamahal na ating inilalaan para sa mga ito. Ang kapistahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus ay ipinagdiriwang tuwing unang araw ng Oktubre. Santa Teresita ng Batang Jesus, tulungan mo kaming punuin ng pagmamahal ang aming mga sakripisyo at gawain.
Diocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe, Poblacion, Pagsanhan, sa pamumuno ni Reverendo Padre Ireneo A. Oliver. Itinatag noong taong 1687, ang parokyang ito ang pinakamatandang parokya sa buong Pilipinas na nakatalaga sa mahal na Birhen ng Guadalupe. Taong 2012 ay itinalaga ito bilang pangdiosesanong dambana. Sa parehong taon, ang imahe ng mahal na Birhen ng Guadalupe na nasa pangangalaga ng dambana ay binigyan ng Episcopal Coronation ni Lubhang Kagalang-galang Leo M. Drona.
Our Lady of Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. Sa bisa ng papal bull na ibinigay ni Papa Pio, 11, noong ika-15 ng Hulyo, 1935, ang mahal na Birhen ng Guadalupe ay itinalaga bilang the celestial patroness of the Philippine Islands, pro-life patroness at ang tagapangalaga ng mga batang nasa sinapupunan. Siya ang larawan ni Mariang nagdadalang tao. Mahal na Birhen ng Guadalupe, turuan mo kaming pahalagahan ang buhay. Viva Birhen ng Guadalupe!
St. Peter of Alcantara Parish, Diocesan Shrine of Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ito ay pinamumunuan ni Reverendo Padre Jerry R. Oblepia. Sa mga nagugutom po, gusto magmerienda, meron po tayong free tender juicy hotdog. Meron po. Meron po tayong 5,000 free tender juicy pure foods hotdogs from Sol Aragones. Ang nakakwadrong larawan ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay mahimalang natagpuan noong taong 1788. Ito ay lumulutang sa Laguna de Bay araw ng Biyernes at kinaumagahan ng Linggo, natagpuan naman ito ng mga kababaihan sa pampang ng lawa. Tuyo at tila napakabigat. Sa pagkamanghat pagtataka, ipinagbigay alam nila ito sa kura paroko. Ipinatawag niya ang mga tao at bumuo ng prosesyon. At umawit sila ng litanya ng mga santo papunta rito. Ang Virgen de las Antiguas sa Dambana ay ginawara ng Koronasyong Episkopal noong ika-24 ng Mayo 1953. Setyembre taong 2023 ng putungan ng Koronasyong Kanonikal ang orihinal na nakakwadrong larawan at sumunod naman dito ang Virgen de las Antiguas. Ang ina ng lawa ng Laguna at patrona ng pangangalaga sa kalikasan. Ang kapistahan ng Birhen ng Turumba ay sa ika-15 ng Setyembre. Mahal na Birhen ng Hapis, akayin mo kami patungo kay Kristo. Nuestra Señora de los Dolores
sa Birhen